guys! Welcome ulit sa aking pagbablog. Ang tagal ko talagang hindi nakapag-vlog kaya ito magbablog ulit ako dahil napaka-special talaga ang araw na to. Sakto November 1 ay ito, itatayo ko na nga yung aming Christmas tree. Nilinis ko na nga din ito ang aking paglalagyan ng aking Christmas tree. Sobrang napakabilis talaga ng panahon ngayon kasi parang kailan nga lang ay ito magpapasko na naman ulit. Hindi lang Christmas tree ang itatayo ko ngayong araw dahil magde-decorate din ako sa iba dito sa bahay. Pangalawang Pasko na nga pala ito ang gamitan ko dito sa aking Christmas tree na hindi talaga ako nakagasto. At ito nga sobrang napakatibay pa talaga ng Christmas tree na to. Siguro kung sa mga ilang taon pa naman yung ipapalit ko lang siguro dito ay yung mga balls pero ito ay hindi pa rin talaga ito masisira. Sa mga baguhan ko nga pala dito sa aking bahay, itong Christmas tree na pala ito ay nabili ko nga pala ito sa SM Department Store sa Rojas City. Nagpapatulong nga pala ako dito sa aking dalawang pinsan kasi hindi ko ito talaga kakayanin kung ako lang mag-isa. Charis. Noon nagpapadecorate ako sa aking kakilala kaya lang ngayon dahil hindi ko siya makunta kaya ito ako na lang talaga ang magde-decorate. Dahil wala naman ako ibang mga binili na mga palamuti at gagamitin ko pa rin yung mga dating mga ginamit ko noon kaya ito simpleng dekorasyon lang. Sobrang napaka worth it kahit mahal ito noon yung mga balls na napamili ko dahil ngayon ay mukhang bagong-bago pa rin at hindi talaga kumupas yung mga kulay. Pagkatapos ko nga mailagay yung mga balls ay ito naman yung sinunod kong nilalagay dito ay yung mga leaves. Tinatansya ko na nga lang yung paglalagay para naman kahit papano ay mag-match. Iba pa din kasi yung expert na sa paggawa dahil alam na nila kung paano bumagay. Tinititigan ko talaga dito ng mabuti bago ako maglalagay ulit ng mga leaves. Char. Ganon nga din ito yung aking mga napamili ng mga leaves kasi wala pa talagang kakupas-kupas. Mukhang bagong-bago pa rin. At hindi din masyado nalalaglagan. Ang last na ilalagay ko na nga sana dito ay yung Christmas light pero yun nga ay hindi na talaga siya gumana. Hindi na talaga siya nakaabot ngayong Pasko. At yun lang ata ang aking mabibili. Ang akala ko talaga ay wala talaga ako mabibili ngayong taon. Dahil tapos na yung Christmas tree namin ay ito naman yung sinunod ko dito ay yung aming TV rack. Hindi ako dito masyado nahirapan kasi madali lang naman talaga itong i-decorate kasi maliit lang. Ang akala ko talaga noong una ay hindi ko talaga ito magagawang mag-decorate pero pag no choice ka nga pala ay magagawa mo talaga. Katapos namin dito sa loob ay dito naman kami sa labas at ito na nga ang aming de-decoratean yung aming pinaka main door. Nagpatulong na ako dito sa aking pinsan. Ayan, nagpalagay nga pala ako dyan ng mga pako para hindi na ako mahirapan maglagay. Hindi din ito mahirap gawin ang paglalagay nito kasi wala ka naman dito tatansyahin kasi maglalagay ka lang dito ng mga balls at saka yung mga bulaklak. Ganon din dito sa labas ng mga pan-decoration ko ay wala nga din pala ako ditong binago kasi kung ano yung mga ginamit ko noon ay ito din yung ginagamit ko ngayon. Kaya pangatlong Pasko na nga ito na sobrang nakatipid talaga ako. Ganon lang kadali ang paglagay nito ng mga greens kaya ang isusunod ko na ilalagay dito ay yung mga balls. Ganon lang ako ka-excited at ka-inspired sa pagde-decorate sa aming bahay dahil ngayong Pasko ay makakasama na namin ang Daddy Afam. Simula kasing lumipat kami dito sa aming bahay ay hindi pa talaga dito nakapagpasko ang Daddy Afam. Kaya ngayong taon ay sinigurado na ng Daddy Afam na dito na talaga siya magpapasko sa amin. Kaya sinisigurado ko na din itong aming bahay sa paghahanda na maging maganda sa pagdating ng Daddy Afam. Last na nakasama namin ang Daddy Afam sa Pasko ay nung 1 year old pa lang yung aming kana. Kaya ilang taon din talaga na hindi namin nakasama ang Daddy Afam sa Pasko kaya thanks God talaga dahil ngayong Pasko ay makakasama na namin siya. Iba pa rin kasi ang saya ng Pasko pag magkasama kayo buong pamilya. Sa buhay abroad ng isang pamilya, pag magkasama kayo sa Pasko ay ito na talaga yung pinakamalaking matatanggap mo na regalo pag makasama mo sila. Kaya ganun na lang yung saya ko sa darating na Pasko dahil makakasama na namin ang Daddy Afam. Kaya sakto lang din pagdating niya dito ay ito na nga nakadecorate na yung aming bahay at ito na nga nilagay ko na nga din pala dito yung Christmas light. Mabuti na lang ay hindi pa ito nasira. Tuwang-tuwa talaga ako dito pagkatapos dahil gandang-ganda talaga ako sa aking dekorasyon. O siya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood!